Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglulunsad ng Oplan kontra baha para sa Greater Metro Manila Waterways Clearing and Cleaning Operations sa Balitahar Creek sa Parañaque City. Layunin ng programa na linisin at alisin ang mga basura at debris sa mga ilog, estero at drainage systems upang mabawasan ang pagbaha sa mababang lugar ng Metro Manila. Kasabay nito, nagsagawa rin ng kaparehong aktibidad sa Valenzuela, Maynila, San Juan at Las Piñas bilang bahagi ng sama-samang aksyon ng pamahalaan at pribadong sektor para sa mas ligtas at mas maayos na NCR. Sa kabilang banda, tuloy sa Biyernes ang pagdinig sa maanumalyang flood control projects na pamumunuan ng returning BRC Chair SP Pro Tempore Ping Lacson. Imbitado sa pagdinig ang very important witness na magsisiwalat umano ng mga bagong pangalan, gayon din ang mga inimbitahan sa pamamagitan ni House Speaker Bogie D, ang 17 kongresistang binanggit ng Diskaya Copol at si Congressman Eric Yap. Habang sa sitwasyon naman ni former Congressman Zaldico, kung siya ay makakapag-participate via Zoom, dapat na nasa premises siya ng Embahada ng Pilipinas sa bansang kanyang kinaroroonan upang maging valid ang kanyang testimonya ayon kay Lacson. Dagdag na komento naman ni Senator Alan Peter Cayetano, hindi lamang anya simpleng korupsyon ito, kundi isang sindikatong kailangang tibagin. Kaya marapat na maayos anya ang direksyon ng ICI, BRC, DOJ at Ombudsman ukol dito. Bunsod naman ng napapabalitang warrant of arrest ng International Criminal Court laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa, ilang senador ang nagbigay ng kanilang pahayag ukol dito. Sa isang ambush interview sa Senado nitong Martes, sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano na kung sakaling kumpirmado ang naturang warrant, dapat Korte Suprema ang mamagitan at hindi ang Senado. Korte anya ang may kapangyarihan humisga kung ito ay valid o hindi. Habang handa naman si Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson na payuhan at ibahagi kay De La Rosa ang sariling karanasan sa ilalim ng rules and law ng International Court sakaling sila ay magkausap. I was calling him, I believe, 3 days ago, just to give some moral support, being a former colleague or comrade in arms sa PNP. Pero he was not picking up. And the following morning, I noticed na meron siyang missed call sa akin. So I hope we can talk just to give him some advice. Hindi para magtago, hindi para how to go about facing criminal charges. Sa iba pang balita, opisyal nang inilunsad ng Senado ang bago nitong website nitong Martes kung saan hatid nito ang mas mabilis na pag-access sa mga bills, resolution, legal documents, user-friendly at convenient features para sa publiko. Naritong ulat. The website was redesigned with a cleaner, modern, and user-friendly interface to make information easier to access and understand. It was made so that it can be accessed through any device available to you. You can now navigate Senate documents, bills, and resolutions with greater speed and clarity. Ito ang pamungad na salita ni Senate President Vicente Tito Sotto III sa paglulunsad ng bagong Senate website nitong Martes sa Senado. Kasama ni Sotto si SP Pro Tempore Panfilo Ping Lacson sa mga nagpasinaya sa kaganapan. Hatid ng bagong website na ito ang live stream ng mga pagdinig sa Senado na dati ay makikita lamang sa kanilang opisyal na YouTube account. Bukod dito ay kumpleto na ring maa-access ang directory ng mga senador sa kanilang profile stub. Kabilang na rin sa isinapubliko ang budget process sa ilalim ng transparency section na isa sa mga kontrobersyal na paksa sa kasalukuyan. Higit 2 dekada na ang nakalipas nang unang ilunsad ang website noong taong 2001. It is a time for transition. We know how to serve new media. We have to provide short,
quick and visual information, and at the same time provide them technical information as to what the Senate is doing. Without good communication infrastructure, we won't be able to convey to the citizens that we serve kung ano yung ginagawa natin sa Senate. Hopefully, ito lang po ang una sa mga digital innovation natin. We hope to start working on a Senate application, which you can access from your mobile phone, where you can file your leaves, etc. And hopefully, we will have our own Senate TV very soon. Sa mga bago at mas pinadaling navigational tools, mas mailalapit nito ang serbisyong kadalasang hangad ng publiko gaya ng pag-access sa daily committee schedules, bills, resolutions, legislative documents at senator profiles. Angkop at adaptable din ito sa multiple devices gaya ng cellphone, tablet, laptop at computer display. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa kabilang banda, inanunsyo ni Speaker Faustino Bojidi III ang dalawang pangunahing inisyatiba ng Kamara upang labanan ang korupsyon at ibalik ang tiwala ng publiko sa pamahalaan. Kabilang dito ang agarang pagpasa ng Independent Commission Against Infrastructure Corruption o ICI Bill at ang pagsulong ng Anti-Dynasty Bill na layong isulong ang patas na kompetisyon sa politika. Giit ni Di, panahon ng patunayan ng Kongreso sa gawa, hindi lang sa salita, na seryoso itong magpatupad ng mga reformang magpapatatag sa tiwala ng mamamayan sa gobyerno. Sa iba pang ulat, muling nanawagan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga nais magboluntaryo para sa repacking ng Family Food Packs o FFPs bilang bahagi ng pagtulong sa mga nasalanta nitong mga nagdaang bagyo. Para sa mga taga Luzon at Visayas na nais tumulong sa DSWD, pumunta lamang sa mga Disaster Response Center na naka-flash sa inyong screen. Bukas sa mga production hubs na ito tuwing Lunes hanggang Linggo mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Para sa mga karagdagang katanungan, maaaring tumawag sa mga numerong nakatala sa inyong screen. Samantala, nagsagawa ng inspeksyon si Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon sa mga flood control projects sa gitna ng kasagsagan ng Bagyong Juan sa Navotas. Tunghayan ang ulat mula kay Rhea Belmedina. Nagsagawa ng inspeksyon nitong Lunes sa mga flood control projects sa Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon sa gitna ng kasagsagan ng Bagyong Juan sa Navotas. Kabilang rin sa ininspeksyon ang mga drainages at waterways sa nasabing lugar alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na suriin at tiyaking mayroong agarang on-ground assessment ang mga flood-prone areas sa Metro Manila. Sa isinagawang inspeksyon, kasama ni Secretary Dizon, sina Public Works Undersecretary Arturo Bisnar, Navotas Mayor John Reynald Marcelo Chanco at Navotas Representative Toby Chanco sa Navotas Coastal Dike na hinagupit ng malakas na storm surge dala ng Bagyong Juan. Batay sa mga residente, umapaw ang Malabon Navotas Navigational Gate gabi ng November 9 dahil sa high tide at mga storm surge ng bagyo. Kaya abot tuhod ang naging baha sa Navotas East nitong Lunes ng umaga, November 10. Ayon sa kalihim, patuloy ang kanilang pagsisiyasat dito at nakahanda na rin ang mga tauhan at equipment ng DPWH sa iba't ibang lugar na nasalanta ng bagyo sa buong bansa para sa tuloy-tuloy na clearing operations ng kagawaran. Kasunod nito, nag-inspeksyon rin si Dizon sa kamakailang bumigay na pumping station sa Paco, Manila. Ayon sa kalihim, para sa mabilisang pagkukumpuni ng nasirang floodgate, makikipagtulungan sila sa mga Korean consultants para sa mas matibay na pagsasaayos nito. Paglilinaw ni Dizon, gumagana naman raw lahat kaya lang hindi rin nila mapapagana ito hanggat hindi pa naisa sa pwesto ang floodgate sa orihinal at permanente nitong posisyon. Aagamin natin, pero iimbestigahan natin kung ano yung cause. May CCTV footage naman, papakuha na natin. Pero more importantly, kailangan magawa natin ng mabilis. Maibalik natin yung gate dun sa kanyang permanent position. So, kasama naman sa warranty period pa ng contractor ito, 2-year warranty, 2024
pa lang na turnover to. So, 1 taon pa lang. So, walang gastos ang gobyerno gagawin ng contractor to. Batay sa pahayag ni Dizon, target na maibalik ang nasirang floodgate sa loob ng 2 linggo habang ang permanente at pinatibay na floodgate ay inaasahang matatapos sa loob ng 3 buwan. Reabel Medina, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Susunod sa News Force. PIDEA, nasabat ang 13.6 million pesos na shabu sa Zamboanga City. PCG, nag-abot ng ayuda sa mga apektadong residente ng kalamidad sa Catanduanes. Suicide bombing sa Pakistan capital. Kumitil ng 12 habang higit 30 ang sugatan. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.